Ang kabanatang ito ay nahahati sa dalawang mahalagang bahagi. 1. Ang unang tanda, kasalan sa Kana. 2. Ang paglilinis ng templo at tunay na templo. Isinulat ni Juan ang ebanghelyo upang ipakilala na si Hesukristo ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Ang bawat pangyayari rito ay hindi lamang himala, ito ay tanda na nagpapakita kung sino talaga siya at ang kanyang plano para sa atin. Bahagi 1, kasalan si Kana ng Galilea, talata 1:11. Konteksto, ang kasalan noong panahong iyon ay tumatagal ng 1 hanggang 1 linggo, ito ay malaking pagdiriwang ng kagalakan. Nakakahiya at kahiyahiya para sa pamilya ng ikinakasal kapag naubusan ng alak. Itinuturing itong kawalan ng galang sa mga bisita. Ang Kana ay maliit na nayon mga 6 kilometro mula sa Nazaret. Talata 1:3. Noong 3 araw, may kasalan sa Kana ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang maubusan ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. 3 araw, may malalim na kahulugan, sa Juan, ito ay paghahanda sa paghahayag ng kaluwalhasyan ng Diyos. Paalala rin ang muling pagkabuhay sa 3 araw. Si Maria ay naroon bilang kamag-anak o kaibigan. Siya ay maingat, mapagmalasakit, at mabilis makita ang pangangailangan ng iba. Hindi siya humihingi ng himala, sinabi lang niya ang pangangailangan dahil alam niyang kayang tulungan ni Jesus. Talata 4. Sumagot si Jesus, babae, may kinalaman ba ito sa atin? Hindi pa dumarating ang aking oras. Babae, hindi ito bastos, ito ay magalang na tawag noong panahong iyon, katulad ng tigi ng P.O. ina. Ginamit din niya ito sa krus nang ipagkatiwala niya si Maria kay Juan. Hindi pa dumarating ang aking oras, ang oras ni Jesus ay tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang pinakamataas na pagpapakita ng kanyang kaluwalhasyan. Ngunit dahil sa tiwala at pananampalataya ni Maria, pinili niyang gawin ang himalang ito bilang pagsisimula ng kanyang paghahayag. Talata 5. Sinabi ng ina niya sa mga tagapaglingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito ang pinakamahalagang aral sa kabanatang ito, kapag sumunod tayo kay Jesus, makikita natin ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagtalo si Maria. Nanatili siyang may tiwala. Talata 6:8. Naroon ang 6 na banga na yari sa bato, na ayon sa kaugalian ng mga Judyo para sa paglilinis. Ang bawat isa ay naglalaman ng halos 75 hanggang 115 litro. Sinabi ni Jesus sa kanila, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinuno nila ito hanggang labis. Sinabi niya, kumuha kayo ngayon at dalhin sa namamahala sa handaan. At dinala nila. 6 na banga, ang bilang na 6 ay mas mababa sa 7. Sumisimbolo ito sa lumang batas at kaugalian ng mga Judyo, maganda, ngunit hindi sapat para magbigay ng tunay na buhay at kagalakan. Malalaking banga, halos 500 litro ang kabuuan. Ipinapakita nito na ang pagpapala ni Jesus ay sobra, sagana, at walang kulang, hindi lang sapat, kundi labis pa. Tubig alak, simbolo ng pagbabago ng lumang buhay patungo sa bago at mas mabuting buhay. Ang tubig ay para lamang sa panlabas na paglilinis. Ang alak ay simbolo ng kagalakan, biyaya at bagong tipan ng Diyos. Talata 11. Nang matikman ng namamahala ang tubig na naging alak, tinawag niya ang lalaking ikinakasal at sinabi, karaniwang inilalagay muna ang masarap na alak, at kapag lasing na ang mga bisita, ibinibigay ang hindi gaanong masarap. Ngunit itinago mo ang pinakamasarap na alak hanggang ngayon. Ito ang unang tanda na ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea. Ipinakita niya ang kanyang kaluwalhasyan at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pinakamabuti hanggang huli, ang mundo ay nagbibigay ng pinakamaganda sa simula at lumalala sa huli. Ngunit kay Jesus, ang pinakamaganda ay darating pa, ang kanyang biyaya ay lalong sumasagana habang tayo ay sumusunod sa kanya. Tanda at kaluwalhasyan, hindi lang ito himala, ito ay pagpapakita na si Jesus ay Diyos na kasama natin, nagdadala ng kagalakan, kasaganaan at bagong buhay. Bahagi 2, paglilinis ng templo tunay templo, talata 12:25. Lumipat tayo mula sa kagalakan ng kasalan patungo sa kabanalan ng pagsamba. Talata 12:13. Pagkatapos nito, bumaba siya sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad, at nanatili sila roon ng ilang araw. Malapit na ang pista ng Paskwa ng mga Judyo, kaya umahon si Jesus patungong Jerusalem. Ang Paskwa ay ang pinakamahalagang pista, alaala ng paglaya ng mga Judyo mula sa Ehipto. Dapat ay panahon ng dalisay na pagsamba sa Diyos. Talata 14-17.
Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng baka, tupa, at kalapati, at ang mga nagpapalit ng salapi na nakaupo doon. Gumawa siya ng panghagupit na lubid, pinalayas silang lahat, itinaob ang mga mesa, sinabi, "Huwag ninyong gawing pamilihan ang bahay ng aking ama." Naalala ng mga alagad na nasusulat, "Ang pagsisikap para sa iyong bahay ang ubos sa akin." Konteksto noon, ang panlabas na looban ng templo ay ginawang palengke. Ang mga nagtitinda ay naniningil ng sobra, pagsasamantala sa mga peregrino na naglalakbay para sumamba. Nawala ang diwa ng templo, bahay ng panalangin para sa lahat ng bansa. Bakit nagalit si Jesus? Hindi dahil sa galit ng tao, kundi dahil sa pagmamahal sa kabanalan ng Diyos. Ang pagsamba ay dapat mula sa puso, hindi pa negosyo o pakinabang. Sipi mula awit 69, ipinapakita na si Jesus ang inaasahang Mesyas na maglilinis ng pagsamba sa Diyos. Talata 18:22. Sinabi ng mga pinuno ng Judyo, "Anong tanda ang maipapakita mo sa amin na may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at itatayo ko ulit sa loob ng 3 araw." Ngunit ang tinutukoy niya ay ang templong kanyang katawan. Nang siya ay muling mabuhay, naalala ito ng mga alagad at naniwala sa kasulatan at sa sinabi niya. Akala ng mga pinuno ay tinutukoy niya ang pisikal na templo. Ngunit ang tunay na templo ay ang katawan ni Kristo. Sa kanya na makakapasok ang tao sa presensya ng Diyos, hindi na kailangan ng pisikal na templo o mga alay. Ito ay hula ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang pinakadakilang tanda ng lahat. Talata 23-25. Dahil sa mga tandang ginawa niya, marami ang sumampalataya sa kanya, ngunit hindi nagtiwala si Jesus sa kanila sapagkat kilala niya ang puso ng bawat tao. Hindi na kailangan pang magsabi sa kanya tungkol sa sinuman dahil alam niya mismo ang laman ng puso ng tao. Marami ang sumampalataya dahil sa mga himala, ngunit alam ni Jesus kung sino ang tunay na sumasamba. Nakikita niya ang ating puso, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakikita sa mata, kundi sa pagsunod. Buod ng AV Pangunahing Aral 1. Kay Jesus, ang kulang ay ginagawang sagana. Kung may pangangailangan ka, dalhin kay Jesus, siya ang nagbibigay ng labis na pagpapala. 2. Ang susi ay pagsunod, tulad ng utos ni Maria. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya, ito ang daan upang maranasan ang kanyang himala. 3. Si Jesus ang bagong templo, sa pamamagitan niya, makakalapit ka sa Diyos ng direkta, walang harang. 4. Ang pagsamba ay dapat dalisay, dapat mula sa puso, hindi para sa pakinabang o pagpapakita lang. 5. Alam ni Jesus ang iyong puso, siya ay Diyos na nakakakilala sa iyo ng lubusan, mapagmamalasakit at banal. Gusto mo bang ipaliwanag ko pa ang ilang bahagi o ibigay ang mga praktikal na paraan kung paano maisasabuhay ang mga aral na ito?